Diyan mo talaga malalaman na may Kim Pao talaga na sila na ni Pao. Dati pag ganitong okasyon, Christmas, New Year or birthday niya, pinopost ni Kimi. Pero ngayon na andyan na si Pao sa buhay niya, hindi siya masyadong ma-post sa mga ganap niya lalo na kung magkasama sila. It means alam na talaga na Kim Pao. Yes, tama po kayo dyan, Ginang Annabel Domingo. Dati-rati naman, di ba, nagpo-post po si Chinita Princess ng mga tungkol sa mga holidays ganap, 'di ba? Like Christmas, New Year, birthday celebration niya or yung mga importanteng ganap sa buhay niya. Ngayon mga kakimpaw, pansin niyo ba na parang tinitipid tayo ni Chinita Princess, mas gusto niya po private na lang, 'di ba? Na kung saan talagang nahawaan na po siya ni Paulo Abilino sa pagiging pribado. Kasi tama nga naman 'yun mga kakimpaw, 'di ba? Wala na kasing privacy pag i-share natin sa lahat ng social media yung tungkol sa pinupuntahan natin, yung tungkol sa ganap natin, 'di ba? Kasi artista na tayo, public figure na tayo, tapos i-share pa natin yung mga private happenings, 'di ba? So nawawalan na po ng privacy. Kaya tama nga naman na sekreto na lamang po ni Kim and Paolo Abilino kung ano man po yung mga happenings nila together. And yes, tama po kayo dyan. Ngayon lang ito nangyari mga kakimpaw na kung saan talagang mas pinili ni Chinita Princess maging pribado. Dati-rati naman, 'di ba? Hindi naman po ganyan si Kim Chu. Isang patunay na rin po 'yun mga kakimpaw na talaga namang in a relationship na si Kim and syempre si Paula Avellino. So maraming salamat po sa komento, Ginang Annabel Domingo. God bless po, mabuhay kayo. At ang next comment naman mula po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, yours TV, those hula to them are just premonitions. It might be positive or negative issues about them. These are just premonitions to them due to their super duper popularity. Then these people concerned are trying to make issues that can the Ostropor 06 or their tandem. So it be that way, but our stronghold to them are our prayers. God bless them both. Happy New Year to all. Yes, tama po kayo dyan, Ginang Norma Dayag. Hindi po maganda yung mga hula-hula na yan kasi sabi ko nga po sa mga previous update natin, hula pwedeng tumama, pwedeng hindi, pwedeng tsamba lang, 'di ba? So yung mga hula na yan, huwag nating paniniwalaan kasi tayo po ang gumagawa ng ating kapalaran, 'di ba? At wala pong nakakaalam ng kapalaran natin kundi po yung mas may makapangyarihan. Walang iba kundi po ang Panginoong Diyos na lumikha po sa atin. Siya lamang po ang nakakaalam kung anong magiging kapalaran natin at tayo po ang gumagawa noon. Nasa Diyos ang awa, tayo ang gumagawa. Nasa tao ang gawa mga kakimpaw. Therefore, si Kim and Paolo Avellino ang gumagawa po ng relationship nila at kung ano ang kahihinatnan ng relasyon po nila. Sa simbahan ba or hindi? 'Di ba? Yan ay malalaman natin base sa mga desisyon or kagustuhan. So maraming salamat po sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po and mabuhay kayo and happy New Year sa inyong lahat. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin sa hapong ito or sa gabing ito ng Huwebes. At unahin nating pag-usapan ng tungkol nga dito sa kaganapan po kay Chinita Princess kanina sa It's Showtime. Kasi marami pong nagtatanong kung live daw ba yung It's Showtime kanina. So nung nakita ko po kanina mga kakimpaw, yung kasuotan ni Chinita Princess, nalaman ko kaagad kung pre-recorded, kung live ba ito or hindi. 'Di ba? Nalaman ko agad mga kakimpaw kasi meron po akong nakita na kaganapan kay Chinita Princess na ganon po ang kanyang suot. Which means pre-recorded po ang It's Showtime na napanood po ninyo kanina. Tape na po ito, hindi po live mga kakimpaw. Dahil yung suot ni Chinita Princess na yan yung time na nakasama niya po si Althea mga kakimpaw. Correct me if I'm wrong kung Althea ba yung pangalan ng bagets na yan, yung may bangs mga kakimpaw. Yun po yung during Christmas party ng It's Showtime. Ibig sabihin, nakabakasyon pa rin po si Kim and si Paolo Avellino.
And kanina nga po sa live chat po ng It's Showtime, ang daming nagtatanong kung live or pre-recorded daw ba ang It's Showtime. So, pre-recorded ang It's Showtime mga kakimpaw sa mga nagtatanong ha at nagtataka kasi present nga po si Chinita Princess kanina. At ganyan na ganyan po yung suot niya nung time na nag-Christmas party po sila. And until now, bago mga po ako mag-record, chinek ko po yung Instagram story ni Kim, ni Paula Avellino, yung mga post nila doon. Wala pong update si Kim and Paula Avellino. Ibig sabihin, nananahimik pa rin sila. Sinusulit po ang vacation nila together. Sabi nga po ng isang netizen, live ba yun o tape or replay? Tapos may nag-comment na tape lang. So yes po, pre-recorded or tape ang It's Showtime kanina. At sa mga nagtatanong kung kailan po ang live ng It's Showtime, maybe tomorrow. And hopefully present na po si Chinita Princess. At kung makita natin na wala pa rin si Chinita Princess, ibig sabihin, long vacation ang ginawa nila ni Paolo Avellino. Na siyang pabor na pabor sa atin mga kakimpaw kasi alam natin na nasa tamang kamay, nasa tamang tao si Chinita Princess. And syempre, nakakapag-relax po siya, nakakapag-recharge, and syempre mas nakakapag-isip. Once kasi na nagbalik na si Kim Chiu sa It's Showtime, balik trabaho na rin, balik taping, sa mga endorsement niya, 'di ba? So panibagong energy na naman yung kailangan ni Chinita Princess. Hindi na siya makakapag-isip ulit ng ayos. So mabuti na yung na-enjoy niya, talagang sinusulit niya yung kanyang holidays na kung saan talaga namang makaka-relax po siya. And deserve naman po nila yon ni Paolo Avellino kasi ngayong 2026, ang dami pong naka-line up na project ni Kim and Paolo Avellino. May mga individual projects sila. Meron din pong projects sila together. Basta wait na lang natin mga kakimpaw kung ano ba yung mga project na yan. And tungkol naman po sa collaboration with JM Piang, maganda rin sana yon mga kakimpaw pero ayaw po kasi ng ibang mga kimpaw fans na makipag-collab sa tambalan po ni JM Piang. Kasi oo nga naman, sapat na tayo kay Kim and Paolo Avellino at kayang-kaya naman po ng Kim Pao, 'di ba, mag-rate yung project nila kahit wala pong ibang kakulab kasi sila lang po, sapat na. Pero kung may makikipag-collab, di mas maganda mga kakimpaw, okay lang naman yun. Kung baga, tulungan lang po yan para mas lalong mapataas po ang suporta ng bawat project or ng project nila together. Kung pagbabasehan ng pahayag na Kim Chiu di na pinauwi ni Paolo Avellino, malinaw na isa na naman itong balitang madaling magdulot ng haka-haka at emosyon mula sa fans, lalo na sa mga sumusubaybay sa Kim Pao. Sa ganitong klase ng balita, mahalagang maging maingat sa interpretasyon. Una, wala namang kumpirmasyon mula kina Kim Chiu o Paolo Avellino mismo na may personal o romantikong dahilan kung bakit hindi pinauwi si Kim. Madalas, ang ganitong linya ay pinalalabas lang bilang catchy headline para magmukhang mas matindi ang istorya kaysa sa totoong nangyari. Posibleng may kinalaman lang ito sa trabaho, schedule, tapping, o simpleng usapang magkakaibigan. Ikalawa, kilala ang Kim Pao sa natural na chemistry at pagiging komportable sa isa't isa. Kaya konting kilos o sitwasyon lang ay agad na nabibigyan ng malalim na kahulugan. Dito pumapasok ang excitement ng fans pero minsan ay nauuwi rin sa maling akala. Hindi lahat ng sweet o concern na galaw ay nangangahulugang may kontrol o desisyon na ginawa ang isa para sa personal na buhay ng isa pa. Ikatlo, dapat ding isaalang-alang ang respeto sa personal boundaries ng mga artista. Si Kim Chiu ay isang independent at professional na babae na kayang magdesisyon para sa sarili. Si Paolo Avellino naman ay kilala ring pribado pagdating sa personal na usapin. Kaya ang ideya na hindi pinauwi ay maaring sobrang pinalaki at hindi patas sa kanilang dalawa. Sa kabuuan, mas mainam na hintayin ang malinaw na pahayag o konteksto bago magbigay ng matitinding konklusyon. Mas maganda ring ituon ang suporta sa kanilang mga proyekto at profesional na tagumpay kaysa sa mga balitang walang sapat na detalye. Sa huli, kung may totoo mang kuwento sa likod nito, sila lang ang may karapatang magsalita tungkol doon. At bilang fans, ang panlagyayang respeto at tamang pananaw sa balitang Kim Chiu di na pinauwi ni Paolo Avellino, masasabi kong ito ay isang klasikong halimbawa ng balitang kulang sa konteksto pero malakas ang dating sa emosyon ng fans. Una, walang malinaw na paliwanag kung bakit sinasabing hindi pinauwi. Walang direktang pahayag mula kina Kim o Paolo,
kaya posibleng interpretasyon lang ito ng netizens o pinalakas na headline. Madalas sa showbiz, ang ganitong linya ay ginagamit para agad makuha ang atensyon, kahit wala namang konkretong basehan. Ikalawa, dahil sa malakas na chemistry at closeness ni Kim at Paulo, lalo na matapos ang kanilang proyekto, madaling mabigyan ng ibang kahulugan ang kahit simpleng sitwasyon. Isang biro, trabaho o simpleng pakikisama lang ay pwedeng magmukhang malalim kapag pinasok na ng espekulasyon. Ikatlo, mahalagang tandaan na may sariling desisyon at kontrol sa buhay si Kim Chiu. Hindi siya basta-basta pinipigilan o dinidiktahan at hindi rin tama na ipakita si Paulo na parang may ginawang desisyon para sa kanya kung wala namang patunay. Sa kabuuan, ang masasabi ko sa balitang ito ay masyado itong maaga at delikadong bigyan ng kahulugan. Mas makabubuting tratuhin ito bilang haka-haka lamang hanggat walang malinaw na kumpirmasyon. Bilang fans at taga-subaybay, mas mainam na manatiling critical, kalmado, at may respeto sa personal na buhay ng mga artista sa halip na agad maniwala sa mga balitang madaling mag-viral pero kulang sa detalye. Sa unang tingin, ang balitang ito ay agad na nakaakit ng atensyon, lalo na sa mga fans ng Kim Pao. Malakas ang dating ng linya dahil tila may ipinahiwatig itong personal at emosyonal na nangyari sa pagitan ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Pero kapag sinuri ng mabuti, mapapansin na kulang ito sa malinaw na detalye at kumpirmasyon, kaya nagiging bukas ito sa sari-saring interpretasyon. Isa sa pinakamalaking issue sa ganitong balita ay ang paggamit ng malalalim at sensitibong salita tulad ng di pinauwi. Sa kultura natin, parang may tonong may kontrol, pagpigil o desisyon sa ngalan ng iba. Dahil dito, madaling isipin ng ilan na may namumuong seryosong relasyon o kaya naman ay may sitwasyong emosyonal sa pagitan nila. Pero sa totoo lang, maaring simpleng pangyayari lang ito. Baka may kinalaman sa trabaho, schedule, topping o kahit simpleng kwentuhan na nabigyan lang ng ibang kulay. Hindi rin may kakaila na malakas ang impluwensya ng fandom. Dahil sa tagumpay ng kanilang proyekto at sa natural nilang chemistry, bawat galaw ni Kim at Paulo ay binabantayan at binibigyang kahulugan. Dito pumapasok ang excitement ng fans pero minsan ay sumusobra na at nagiging pressure para sa mga artista. Isang simpleng sitwasyon ay pwedeng magmukhang patunay ng relasyon kahit wala naman talagang sinasabi ang dalawang panig. Mahalaga ring bigyang diin na si Kim Chiu ay isang independent at matatag na babae. Hindi siya isang taong basta na lang magpapasya ang iba para sa kanya. Ang ganitong balita kung hindi maingat ay pwedeng magbigay ng maling impresyon na parang wala siyang sariling boses o desisyon. Gayon din kay Paulo Avellino, madalas siyang tahimik at pribado, kaya minsan ay napupunan ng haka-haka ang kanyang pananahimik kahit hindi naman siya nagbibigay ng pahayag. Sa mas malawak na perspektibo, ipinapakita ng balitang ito kung paano gumagana ang modernong showbiz at social media. Isang linya lang, pwedeng maging viral. Isang interpretasyon lang, pwedeng paniwalaan ng marami. Kaya responsibilidad din ng mga mambabasa at fans na maging mapanuri at huwag agad magpadala sa emosyon. Sa huli, ang reaksyon ko sa balitang ito ay hindi ito dapat ituring bilang katotohanan, kundi bilang isang usaping kailangan pa ng malinaw na konteksto. Mas mabubuting maghintay ng pahayag mula sa mismong mga taong sangkot at habang wala pa iyon, manatili sa respeto, suporta at tamang hangganan bilang fans. Dahil sa dulo ng lahat, ang tunay na mahalaga ay ang kanilang kapakanan bilang mga artista at bilang tao. May ilang mahahalagang bagay pa na pwedeng idagdag sa balitang Kim Chiu, di na pinauwi ni Paulo Avellino upang mas maging balanse at malinaw ang pagtingin dito. Una, malaki ang papel ng social media sa pagkalat at paghubog ng ganitong balita. Isang caption, larawan o maikling video clip lang ay pwedeng mabigyan ng sariling naratibo ng netizens. Minsan, ang totoo ay mas simple kaysa sa kwentong nabubuo online. Pero dahil mabilis ang sharing at reactions, lumalaki agad ang issue kahit walang solid na basehan. Ikalawa, may aspeto rin ito ng fan service versus personal reality. Sanay ang Kim Pao fans na makakita ng sweetness at closeness mula sa kanila, lalo na nung kasagsagan ng kanilang proyekto. Pero dapat tandaan na hindi lahat ng ipinapakita ay indikasyon ng totoong sitwasyon sa likod ng camera. Minsan, trabaho lang talaga, walang personal na kahulugan. Ikatlo, dapat ding isaalang-alang ang mental at emotional impact ng ganitong balita sa mga artista. Kahit tahimik sila, hindi ibig sabihin ay hindi nila nararamdaman ng pressure, intriga, at maling interpretasyon. Ang patuloy na bibigay ng kahulugan sa bawat kilos nila ay pwedeng maging dagdag na bigat
lalo na kung wala namang katotohanan. Ikaapat, mahalaga ring paalalahanan ang fans tungkol sa healthy fandom culture. Ang pagsuporta ay hindi lang tungkol sa kilig at espekulasyon, kundi tungkol din sa paggalang sa privacy at pagtanggap na may hangganan ng alam ng publiko. Hindi lahat ng tanong ay kailangang sagutin, at hindi lahat ng kwento ay kailangang gawa ng sariling bersyon. Sa kabuuan, ang maidagdag ko sa balitang ito ay isang paalala. Huwag agad maniwala, huwag agad maghusga. Mas mainam na manatiling kalmado, mapanuri, at suportado sa halip na madala lang emosyon at haka-haka. Sa ganitong paraan, mas nagiging positibo ang diskurso at mas napoprotektahan ang dignidad ni Kim Chiu at Paulo Avellino bilang mga profesional at bilang tao.